Sa isang normal na araw sa isang police station ay bigla na lamang may dumating na isang batang lalaki at nagsisisigaw-sigaw ito. "Pakiusap! Arestuhin niyo yung tatay ko!" Walang nakakaalam ni isa sa mga tao sa police station ang sikreto sa likod ng mga salitang iyon ng bata. At nang malaman nila ang katotohanan ay halos matanggal ang buo nilang kaluluwa sa gulat. Sa isang mainit na Martes ng umaga, ramdam ng bawat mga tao na nagtatrabaho doon ang init ng panahon. Sila ay nakadestino sa isang police station sa maliit na bayan ng St. John. Tila ba ay napakabagal ng pag-ikot ng mga electric fan at hindi ito sapat sa init na kanilang nararamdaman. Normal naman ang mga nangyayari noong umagang iyon. Ang ilang mga pulis ay nagkakape habang nakatutok sa kanilang mga trabaho. Ang ilan naman ay inaayos ang kanilang mga police report. Pero bigla na lamang nabulabog ang katahimikan sa lugar nang biglang bumukas ng malaki at malakas ang pintuan sa istasyon. At doon ay nakita ng mga pulis ang isang maliit na batang lalaki na mayroong itim na kulay na mga buhok at namumugtong mga mata habang tumatakbo ito papasok ng istasyon. Halata sa mga mata nito ang pamamaga, dulot ng matagal na pag-iyak. Nang makapasok na siya sa loob ay agad niyang tinignan ang mga tao dito na tila ba ay may hinahanap siya na kung sino. Ang batang ito ay si Henry, isang 6 na taong gulang na bata. Kahit na 6 na taong gulang na siya ay maliit ito sa kanyang edad kung ikukumpara sa mga batang kaedaran niya at mababakas sa kanyang muka ang takot na kanyang nararamdaman. Walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo ang batang lalaki papunta sa reception desk. Ramdam na ramdam ng mga tao sa loob ng istasyon ang bawat yapak na ginagawa ng maliit na paa ng batang lalaki, habang ang kanyang mga kamay naman ay maiging nakasara at sinusubukan niyang makakuha ng atensyon mula sa kung sino mang matanda na pwedeng tumulong sa kanya. "Pakiusap! Arestuhin niyo yung tatay ko!" Nabalot ng panginginig at desperadong boses ang loob ng istasyon. Mula sa batang nagmamakaawa na arestuhin ng mga pulis ang kanyang ama. Nang dahil sa biglang pagsigaw na ito ng bata, ay nakuha niya ang atensyon ng lahat ng mga tao doon. Habang ang mga pulis na nag-alala sa sinabi nito ay nagpalitan ng weirdong tingin sa isa't isa. Ang ilan ay binaba ang kanilang mga iniinom na mga kape, habang ang ilan naman ay isinantabi ang binabasa nilang mga police reports. Nang dahil sa sinabing ito ng bata, lahat ay nag-alala at hindi mapakali sa kanilang mga kinauupuan. Pagkatapos ay tumingin ulit ang bata sa isang pulis at inulit ang kanyang sinabi. Ang kanyang boses ay napupuno ng pagmamakaawa. "Pakiusap! Arestuhin niyo po siya! Hindi na po siya dapat makalaya!" Hanggang sa may lumapit na isang babaeng pulis. Ito ay si Officer Mary. Binigyan niya ng isang kalmadong tingin ng bata. Marahil ay dahil babae siya, kaya naman biglang lumabas ang kanyang mother instinct. "Bata, kumalma ka muna. Tara, umupo ka dito. Tumabi ka sa akin." Wika ni Mary habang yumuyukod upang makausap ng mata sa mata ang bata. Ginagawa niya ang lahat para maging komportable ang kalagayan nito. "Okay na ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Ligtas ka dito." Dagdag pa niyang mahinahon na saad habang ang kanyang mga kamay ay hinihimas ang mga buhok ng bata. Ginagawa niya ang lahat para mapakalma ito. Samantala, ang batang si Henry naman ay patuloy pa rin ang malakas na pagkabog sa kanyang dibdib. Nanginginig na rin ang kanyang mga balikat at ang mga luha ay nagsisimula na ring tumulo mula sa kanyang muka. Nagpatuloy pa rin naman ang policewoman sa pakikipag-usap sa kanya. "Ano ba nangyari, darling? Hindi mo na kailangang umiyak. Ligtas ka dito. Gusto mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari?" Ang mga salita ng babaeng ito ay talaga namang napakakalmado at ginagawa niya ang lahat para mapakalma ang bata. Pero tila ba hindi ito gumagana sa natatakot na si Henry. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang kumapit si Henry sa damit na suot ni Mary. Ang kanyang mga mata ay malaki at naiiyak. Nang dahil doon, ang buong police station ay napupuno na ngayon ng iba't ibang mga alalahanin at isipin. May mga naguguluhan habang ang iba naman ay nag-aalala. Bawat isa sa mga pulis na nasa loob na yun ay nagpapalitan ng mga tingin ng pagkagulat at ang iba pa nga ay nagbubulungan. Ano kayang ginawa ng tatay ng batang to sa kanya? Saad pa ng ilan. Pero halata naman nilang lahat na ang mga salitang binanggit ni Henry
ay hindi dapat sinasabi ng isang batang katulad niya na nasa 6 na taong gulang pa lamang ang edad. Habang si Officer Mary naman ay patuloy pa ring nakaluhod at pinipilit na tanungin ng bata kung ano nga ba ang nangyayari. Sige na, kaya mo yan. Pagpapalakas nito ng loob sa bata habang sinusubukan niya na punasan ng mga luha nito. Huminga ka ng malalim. Biglang saad ni Sergeant Paul, isang malaking mamang pulis na mayroong kulay bughaw na mga buhok ang bigla na lamang tumayo mula sa kanyang kinauupuan na desk. Seryoso ang pagtingin niya sa bata pero mababakas din sa kanyang mga mata na nag-aalala siya sa kalagayan nito. Maya-maya pa'y naglakad siya ng mabagal papunta sa policewoman at sa bata at sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Magandang umaga, bata. Bakit nandito ka lang ng mag-isa? At sino namang kasama mo? Pagtatanong ni Sergeant Paul. Pero nang sabihin ito ng polis ay huminga ng mabigat ang bata at doon ay lalo lamang nilang nabakas ang paghihirap na pinagdadaanan ng bata sa kanyang emosyon. Kahit na napapaligiran na siya ng mga pulis at masasabing nasa mas ligtas na siyang sitwasyon, ay mababaks pa rin ang kanyang pagkatakot at panghihina. Nang dahil dito, may ilan pang mga police officers ang na-curious at nag-aalala na sa sinapit ng bata. Kaya isa-isa ay sinimulan nilang paligiran ng bata hanggang sa halos lahat na ng mga pulis sa istasyong iyon ay nakapaligid na sa kanya sa isang maliit na bilog. Habang si Sergeant Paul naman, kahit na may nakakatakot na itsura at tindig na talaga namang nakakaintimida, ay mababakas sa kanyang muka ang totoong pag-aalala sa bata. Kaya naman sa muling pagkakataon ay tinanong niyang natatakot na bata. Sige na, sabihin mo na. Kahit ano, pwede mong sabihin sa amin. Sinubukan naman ng batang si Henry na sumagot, pero ang mga salita na lumabas sa kanyang bibig ay pabulol-bulol at mahalata rin na nalilito siya sa sitwasyon. Kailangan niya pong maaresto. Magagalit po siya. Gusto ko po siyang mapunta sa kulungan. Pakiusap po. Pagmamakaawa pa ng bata na mas lalo lamang nagpataas ng takot sa mga pulis na nakapaligid sa kanya. Kaya naman napagdesisyonan na ng mga nalilitong pulis na nakapalibot sa bata na tuluyan na itong dalhin papasok sa interrogation room para kanilang makausap. Sige na, sweetheart. Saad ng babaeng policewoman habang binubuhat ang natatakot na bata. Pumasok tayo doon sa loob, doon sa kwarto. Mag-uusap tayo. Tara. Pag-aya pa nito sa bata habang buhat-buhat. Kumalma naman saglitan ng bata nang maupo na siya sa may upuan sa loob ng interrogation room. Maya-maya pa ay tinanong ulit siya ng policewoman. Ano bang sinabi sa'yo o ginawa ng papa mo sa'yo, Henry? Sinaktan ka ba ng papa mo? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Pagtatanong ni Mary, habang sinusubukan na kahit papaano ay makakuha siya ng kahit kakaunting impormasyon mula sa maliit na batang lalaki. Maya-maya pa ay biglang napakunot ang noo ng batang lalaki na si Henry na tila ba ay may gusto siyang sabihin. Malinaw iyon, pero hindi niya kayang mailabas ito sa kanyang bunganga. Si Daddy, lagi po siyang nagagalit paminsan. Bago pa makompleto ni Henry ang buong pangungusap, ay napuputol na ang kanyang pagsasalita at unti-unti na itong humihina. Kaya naman dahil sa paputol-putol na sagot ng bata, ay hindi na talaga matansya pa ng mga pulis at policewoman ang kuryosidad na kanilang nararamdaman. Anong ibig mo sabihin, nak? Pagtatanong ni Sergeant Paul. Ang tensyon na nararamdaman nila sa buong istasyon ay hindi na nga masukat pa. Kung ano-ano nang tumatakbo sa isipan ng mga pulis habang sinusubukan na tagpi-tagpi ng mga impormasyon mula sa bata. Sa katunayan nga niyan, na-imagine na nila ang pinakamasamang senaryo na pwede nilang maisip. Ano nga bang ginawa ng tatay ni Henry sa kanya? Isa ba itong domestic violence o verbal abuse? Ano ang sapat na rason para ang isang batang katulad ni Henry ay pumunta ng mag-isa sa police station at manghingi ng tulong sa kanila para maaresto ang sarili niyang tatay? Unti-unting yumukod ang police sergeant na si Paul sa bata habang sinusubukan niyang ilibel ang kanyang mata sa mata ng batang si Henry. Nakita niya kagad ang malungkot na reaksyon ng mukha nito. Henry, tandaan mo, tutulungan ka namin. Malambot at malumanay na wika ng lalaki. Pero
Kailangan mo munang sabihin sa amin yung mga kailangan naming detalye. Okay ba yun? Sige na. Tatanungin lang naman kita ng ilang mga katanungan. At kailangan mo lang sumagot ng oo at hindi. Naintindihan mo ba? Pagbibigay suwestyon ni Paul sa bata. Opo, marahang sagot naman ni Henry. Okay, unang tanong ko. Nasa bahay ba yung papa mo ngayon? At paano ka nakalabas ng bahay? Magkakasunod na tanong ni Paul. Sumagot naman ng bata habang pinupunasan ang kanyang luha. Si daddy po ngayon, tulog po siya. Binuksan ko lang po yung pinto tapos tumakbo po ako dito. Sinubukan naman ng policewoman at ni Sergeant Paul ang lahat ng kanilang makakaya para maintindihan ang magulong pagpapaliwanag ni Henry. Kaya naman ang policewoman na si Mary, gamit ang kanyang malumanay na boses at pagsasalita, ay muling tinanong ang bata. Henry, yung papa mo ba agresibo sa'yo? Sinasaktan ka ba niya? Nagtagal ng ilang mga sandali bago makasagot ang bata sa tanong na ito, na tila ba ay iniisip niya kung sasagot ba siya ng oo. Ilang beses niya na po akong nasaktan. Revelasyon ng bata. Lumaki na naman ang kanyang mga mata at mabilis ang kanyang paghinga. Nang dahil dito ay agad na mababakas ang pag-aalala sa muka ng dalawang pulis nang marinig nila ang sinabi ni Henry. Kaya naman muli nilang tinanong ang bata kung saan ito nakatira. Kahit na hindi alam ni Henry ang address ng kanilang bahay, pero malinaw naman ang binigay niyang direksyon sa mga pulis at sapat na ito para malaman kung nasaan nakatira ang bata. Napag-alaman nila na ang bata at ang tatay nito ay nakatira malapit sa isang imburnal. Kaya naman hindi mahirap para sa mga pulis na matukoy ang kanilang bahay. Pagkatapos nang tanungin ni Sergeant Paul ang tungkol sa nanay ng batang si Henry, sinabi nito na hindi niya na daw ito nakita sa loob ng mahabang panahon. Halos lahat ng mga kapulisan na nakikinig sa bata ay naninigas na lamang sa gulat dahil sa mga salitang binibigkas ng bata. Ang sabi po ni Papa noong mga panahong iyon na aalis lang daw po saglit si Mama, pero hindi na po siya ulit nakabalik. Habang unti-unti nang lumiliwanag ang totoong sitwasyon, unti-unti na ring napagtatanto ng mga kapulisan doon at nakabuo na sila ng isang konklusyon na ang nangyayari sa bata ay isang klase ng family violence. Dahil maging sila ay maraming katanungan at nalilito sa kung paanong ang isang lalaki ay pinapalaki lamang na nag-iisa ang kanyang anak nang walang kahit na sinong babae ang tumatayong ina sa kanya. At ang kinalito pa nila ay ang sinabi ng tatay ni Henry na umalis lang daw saglit ang nanay niya. Pagkatapos nito ay may bago ng kaso ang iimbestigahan ng mga pulis. Kaya naman, naging sobrang busy ng istasyon noong umagang iyon. Ginawa ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya. Nagpasapasahan sila ng mga police report at matinding paghahanda maging pagpaplano. Ang kanilang ginawa habang iniisip ang susunod nilang aksyon. Agad namang nakapag-deploy ng isang team ang kapulisan papunta sa bahay ni Henry. Handa ng mga ito na kaharapin ang pinakamalalang sitwasyon na pwede nilang makita. Habang si Sergeant Paul naman ay agad na pumunta sa radyo at nakipagkomunika sa sasakyan na papunta naman sa bahay ni Henry. Attention unit, meron tayong 273E53 code para sa isang domestic violence report. Huwag niyong hahayaan na makatakas pa yung lalaking suspect natin. Pero laging tandaan, proceed with caution. Pagpapaalala ng sarhentong si Paul. Maya-maya pa ay nagpatuloy pa si Henry sa kanyang pagkikwento. Ang kanyang boses ay nanginginig-nginig pa rin. Kada gabi po na magagalit siya. Sinasabi niya po na hindi niya na daw po ako kayang alagaan. Nang sabihin ito ng bata ay nagkatinginan ng may pag-aalala ang mga pulis. Habang sinusubukan pa rin nilang lubusang intindihin kung anong klaseng tulong ang kailangan nito. Muli ay nagtanong ang sarhentong si Paul. Anong ibig mong sabihin na hindi kanya na kayang alagaan? Tila ba isang babasaging baso ang bata? Dahil sa simpleng tanong na ito ng pulis ay naluha na naman siya. Bigla niya lang po kasing hinampas po yung pintuan po ng ref namin. Kaya po natakot ako. Umiyak po ako at tumakbo po ako sa kwarto ko. Nang dahil sa mga kwentong ito ng bata ay naiintindihan na ng mga pulis ng lubusan ng sitwasyon niya. Ang kawawang batang ito ay isang biktima ng isang violenting lalaki na kailangang ma-detain at maaresto. At lahat sila ay naghihintay
para sa pagdating ng kriminal sa kanilang istasyon. Samantala, sa bahay naman ng batang si Henry, ang kanyang tatay na si Roger ay maiging nagpapahinga. Ang lalaki ay tulog na tulog sa kanyang kwarto. Nang magising siya, ng tunog ng sirena na nagmumula sa sasakyan ng mga pulis na pumarada sa kanyang bahay. Nang makita nila ang kalagayan ng bahay, lahat sila ay nandiri at nagulat. Ang bahay kasi nila ay gawa lamang sa kahoy na tila ba ay inaanay na. Nang bawat mga sulok nito ay makikitaan mo pa ng mga sapot ng gagamba. Pagkatapos tumutubo na rin ng napakalaki ang mga damong nakapaligid sa bahay. Mula sa mga damo hanggang sa sapot ng gagamba ay agad na napagtanto ng mga polis na ito ay isang lugar na hindi para sa batang si Henry. Kaya naman hindi na sila nagsayang pa ng panahon at agad nilang pinasok ang pinto habang sumisigaw. "Pulis to! Itaas mo ang kamay mo at sumuko ka sa amin!" Habang si Roger naman ay wala ng sapat na panahon para itanong pa kung ano ang nangyayari. Sinimulan kasi kagad ng mga pulis na pusasan siya at dinala siya sa kanilang police car. "Anong nangyayari? Bakit niyo ako inaaresto?" Sigaw ng lalaki habang nalilito. "Meron kang karapatang manahimik. Ano man ang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Meron ka rin karapatan na kumuha ng abogado. At kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, gobyerno ang magbibigay nun sa'yo. Naintindihan mo ba yung mga karapatan mo? Dadaling ka namin sa police station." Wika ng isa sa mga pulis sa kanya. At noong mga pagkakataon na yun, ay nagsimula ng matakot ang lalaki. "Ano? Sa police station? Hindi. Wala naman akong ginawang masama. Pakawalan niyo ako. Meron akong bata sa bahay. Pakawalan niyo ako." Pero hindi siya pinakawalan ng mga pulis at sa halip ay mahigpit pa nila itong hinawakan. "Yung anak mo, si Henry, nasa police station siya ngayon. Tapos ka na pare. Tara na, sumakay ka na dito para wala nang patumpik-tumpik pa." Pagpapaliwanag ng isa sa mga pulis at tinulak si Roger papasok sa loob ng sasakyan. Noong mga pagkakataon na iyon, ay sobrang gulat na gulat ang lalaki. "Anong ginagawa ng anak ko sa istasyon? Sabihin mo sa akin." At doon ay nagsimula na siyang magpanik. Inutusan naman siya ng police officer na manahimik at pagkatapos ay pinaandar na nila ang sasakyan. Ramdam na ramdam ni Roger ang takot at bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Puno ng pag-aalala ang kanyang dibdib. Nang makabalik na sila sa police station, narinig kaagad nila Sargento at policewoman Mary ang pagdating ng police car sa tapat ng istasyon. Isang palatandaan na nagtagumpay sila sa ginawa nilang operasyon. Maya-maya pa, ang atmosphere sa loob ng istasyon ay napalitan na ng tensyon. Lahat ng mga police officers na naroon ay kinakabahan at balisa sa kung ano ang magiging takbo ng mga pangyayari. Nang bumukas na ang pinto sa istasyon, ay talaga namang masasabi na hindi nila inaasahan ang kanilang makikita. Dahil nakita nilang pumasok sa loob ang isang napakapayat na lalaki na kung saan ay halos butot balat na lamang ito. Meron din itong malalim at pagod na mga mata, habang tila ba ay wala na itong natitira pang muscle sa kanyang katawan dahil sa malnutrisyon. Ang kanyang mga damit ay sira-sira at madumi na rin. Doon ay napagtanto nila kung gaano katindi ang realidad na kinaharap ng lalaking ito sa kanyang buhay. Dahil sa kanilang nakita, ay talaga namang napakalayo nito sa iniisip nilang aligasyon na kung saan ay inaakala nila na isang malaking lalaki ang magagawang masaktan ang kanyang sariling anak. Iniisip nila na kung paanong ang payat na lalaking iyon ay magkaroon pa ng lakas para saktan ang kanyang anak. Nagbulong-bulungan at nagsimula na rin kumalat ang mga tanong sa bawat mga police officer na nakakita sa kanila, habang ang lalaki namang si Roger ay nanatili namang nakaposes. Mababakas pa rin sa kanyang muka ang pagkalito at desperasyon. "Bakit nga ako nandito? Ano nangyayari?" Patuloy niya pang pagtatanong. Ang kanyang boses ay nanginginig pa dahil sa takot na kanyang nararamdaman. Pero nang matanaw na ng kanyang mga mata ang kanyang anak na si Henry, ay tila ba biglang gumaan ang sitwasyon at nakaramdam siya ng kaginhawaan. Habang ang bata naman na si Henry, nang makita niya na ganito ang estado ng kanyang tatay, ay bigla na lamang itong may ginawa na talaga namang hindi inaasahan ng lahat ng mga tao sa istasyon. Agad siyang tumakbo papalapit sa kanyang tatay, sabay hagkan dito ng mahigpit.
Papa! Sigaw ng bata habang basang-basa ang kanyang mga mata. Kasunod ng yakap na iyon ay iba't ibang mga emosyon. Habang ang mata din naman ng lalaking si Roger ay napuno na rin ng mga luha. Ang senaryo na nakikita ng mga pulis ay lalo lamang nagpalito sa kanila. Akala ko inaabuso niya yung bata. Saad ng sarhentong si Paul habang nilalapitan ang kanyang kabaro. At pagkatapos ay lumapit din siya sa mag-ama na sinusubukan niya pa ring iproseso ang sitwasyon. Sabay tanong, "Kala ko inaabuso mo yung anak mo." Diretso ang saad ng sarhentong si Paul sa lalaki. Laking gulat naman ni Roger sa kanyang narinig. "Ano? Anong abuso? Ang sinasabi niyo? Bakit niyo ba kasi ako inaaresto? Bakit niyo ako pinusasan? At ang importante doon, anong ginagawa ng anak ko sa police station?" Nagkatinginan ng lahat sa isa't isa habang sinusubukan na makabuo ng salita na sasagot sa lalaking si Roger. "Papa, wala po silang kasalanan. Ako po yung dahilan kaya ka po nila inaresto." Saad ng bata habang nakatingin kay Roger ng puno ng pag-asa. "Ano? Pinaaresto mo ako? Pero bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo?" Pagtatanong ng lalaki sa kanya habang mabilis ang pagtibok ng puso nito na tila ba ay wala ng katapusan. Bakas na bakas sa mukha ng lalaki ang pagkalito na kanyang nararamdaman. Tinitigan niya ang kanyang anak at pagkatapos ay tumitig siya sa mga police officer na sinusubukan na pagtagpi-tagpiin ang mga impormasyon na pwede niyang makala. Habang ang buong police station naman na kanina lang ay napupuno ng tensyon at kaguluhan, pero ngayon ay umaalingaw-ngaw na ang katahimikan. Habang hindi pa rin naman nasasagot ang mga katanungan ng tatay na si Roger, hindi niya maintindihan kung bakit siya nakaposas ngayon at bakit ito ginawa ng sarili niyang anak sa kanya. Kaya naman nagsalita pa siyang muli. Namamagana ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak, dulot ng kalungkutan at pag-aalala na nararamdaman niya. "Henry anak, tatanungin ulit kita. Anong ibig mong sabihin na pinaaresto mo si Papa? Bakit mo naman gagawin yun?" Napalunok ang bata sa tanong ng tatay niya habang tila ba ay iniipon ang lahat ng lakas ng loob na pwede niyang makuha mula sa kanyang sarili. Inangat niya ang kanyang maliit na muka patungo sa muka ng kanyang tatay. Punong-puno ito ng emosyon. Gipit na gipit sa pagsasalita ang bata at gustong-gusto na nitong umiyak. Pagkatapos ay mahina itong bumulong. "Gusto lang po kasi kitang mapakain, Papa." Ito ay isang simpleng pag-amin ng bata, pero katumbas ay isang bomba sa bawat mga taong nakarinig sa loob ng istasyon. Nagkatinginan ng bawat isa sa gulat na ni isa sa kanila ay hindi maintindihan ang sitwasyon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang bata habang nanginginig pa ang kanyang boses. "Nakita ko po kasi sa TV kanina, Papa. Sinabi po nila na yung mga nakakulong daw po sa presinto nakakakain po 3 beses sa isang araw." Patuloy ang mga luwang tumutulo sa mukha ng batang si Henry. Wala ni isa sa mga tao na naroroon ang kayang makapagsalita. Halos manigas sila sa gulat dahil sa revelasyon ng bata. Matapos ang saglitang katahimikan ay nagsalita na si Roger at sinubukang ipaliwanag kung ano ang nangyayari para mabura na rin ang mga katanungan at pagdududa sa kaisipan ng mga pulis na naroroon. Lumalabas kasi na nagsakripisyo si Roger para mapakain ang kanyang anak kahit na nagugutuman na siya. Isa itong testamento sa kung gaano niya kamahal ang kanyang nag-iisang anak. Pinalaki ni Roger ang batang si Henry ng mag-isa simula noong mamatay ang asawa niya. Lagi niyang sinasabi sa bata na umalis lamang ang nanay nito para makapaglakad-lakad dahil natatakot siya na sabihin kay Henry ang totoo at sobrang masaktan ito. Pero hindi niya naman nakalain na dahil sa mga sinabi niyang ito sa kanyang anak ay iisipin ni Henry na babalik din ang kanyang nanay isang araw. Sa katunayan niyan ay sobrang naghihirap din ang kalagayan ni Roger pagdating sa pinansyal na aspeto. Hindi rin kasi ito nakapag-aral at noong punto na iyon ay wala na siyang trabaho ng ilang mga buwan. Habang ang mga nabili niya lang na pagkain ay sapat lang para sa isang tao at lahat ng iyon ay binigay niya sa nag-iisa niyang anak. Ang lalaking si Roger ay hindi na halos kumakain at paunti-unti nang nagiging malnourished. Isa itong bagay na hindi naman kayang makita ng anak niyang si Henry.
Pero ilang mga gabi ang lumilipas kung saan ay hindi na kinakaya pa ni Henry ang problemang kanyang nararanasan. At isa sa mga gabi na iyon ay noong minsan na tinignan niya ang laman ng kanilang refrigerator at nakita niyang wala man lang ni isang pagkain ang naroroon. Kaya naman, sinara niya ito sa galit at nararamdaman niyang pagkabigo habang sinisigaw ang mga salitang, "Bakit? Bakit walang pagkain? Bakit hindi ko man lang kayang mapakain tayong dalawa?" Nang dahil sa sigaw na iyon ni Roger, ay nagising si Henry at nakita ang buong pangyayari na nagdulot para matakot siya at mapatakbo pabalik sa kanyang kwarto. Pero sa katunayan niyan, alam ng batang si Henry na halos mamatay na sa gutom ang kanyang tatay. Kahit kasi napakabata niya pa lamang, ay nararamdaman niya ang sakit ng tatay niya sa tuwing walang natitirang pagkain para sa kanila. Pagkatapos ng gabing iyon, ay nagising agad kinaumagahan ang batang lalaki at nanood ng paborito niyang cartoon sa telebisyon. Pero sa pagbukas niya ng telebisyon ay bumungad sa kanya ang isang news report at dito ay nakita niya ang mga reporter na ini-interview ang ilang mga preso sa loob ng presinto. Na-absorb ng bata ang mga impormasyong kanyang narinig kung saan nalaman niya na ang mga preso pala sa loob ng presinto ay nakakakain 3 beses kada araw at yun ang eksaktong dahilan kung bakit tumakbo siya papunta sa police station para ipaaresto ang kanyang tatay. Dahil sa kamusmusan at pagka-inosente ng bata ay ang naisip niyang solusyon sa kanilang problema ay ang ipaaresto ang tatay niya para magkaroon ito ng regular na makakain araw-araw. Sobra itong nakakadurog ng puso. Nang marinig na nga at malinawan si Roger sa buong pangyayari ay patuloy na tumulo ang kanyang mga luha mula sa manipis at payat niyang muka. At pagkatapos ay nilapit ni Roger ang kanyang anak papunta sa kanyang mahigpit na pagyakap habang hinahawakan niya ito ng marahan. "O Diyos ko, anak ko, pasensya ka na kailangan mo pa tong pagdaanan." Habang ang mga pulis naman na nakapanood sa senaryo na ang karamihan sa kanila ay mga tatay rin ay nakaramdam ng kirot sa kanilang mga puso. Ang sitwasyon kasi na kanilang napapanood ay isang pagpapaalala sa kanila kung ano ang nararanasan na paghihirap ng maraming mga pamilya, lalong-lalo na sa mga panahon na naghihirap ang ekonomiya. At kalaunan nga, ang investigasyon nila na sana ay tungkol sa aligasyon ng domestic violence ay bigla na lamang napalitan ng leksyon sa mga pulis kung ano ang realidad na nararanasan ng mga taong nakatira sa laylayan ng lipunan. Nang malinawan na ang lahat ay agad naman nilang pinalaya ang dalawa. At syempre, bumalik ang mag-ama sa kanilang bahay ng punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa. Pero sa sumunod na araw ay laking gulat nilang dalawa sa isang sorpresa na kailanman ay hindi nila inaasahang kanilang makukuha. Nagising kasi sila sa isang malakas na pagkatok mula sa kanilang pintuan at nang buksan nila ito ay kinumpronta sila ng isang kagulat-gulat na pangyayari. Ilan kasi sa miyembro ng komunidad kasama ang ilang mga police officers mula sa police station kahapon ay naroroon sa tapat ng kanilang bahay. "Alam nyo, narinig ko na ilan daw sa mga kasama namin ngayong araw. Pwede daw kayong matulungan." Masayang bungad at nakangiting wika ng police officer na si Mary. Pero bago pa tuluyang maproseso ng mag-ama ang gulat na kanilang naramdaman, ay bigla namang nagsalita ang sarhento na si Paul. At bukod pa dun, "Alam mo ba na kailangan namin ng janitor sa police station? Interesado ka ba kung sakali?" Sobrang gulat na gulat ang lalaking si Roger sa mga sunod-sunod na mga balitang natatanggap niya. Sobrang sanay na kasi siya na lumaban ng mag-isa sa mga pagsubok sa buhay. At ang kabutihan ng ibang mga tao ay talaga namang hindi siya sanay na makatanggap. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero Opo, tinatanggap ko. Maraming salamat sa inyo." Habang masaya at mabilis namang tumakbo ang batang si Henry nang makakita siya ng ilang mga laruan at sumigaw, "Tingnan mo, Papa! Ang dami nilang dalang laruan!" "Oo, at lahat ng mga laruan na to, sayang-sayo to lahat." Pagbabalita ng sarhentong si Paul. Habang patuloy naman ang pagluha ng lalaking si Roger, hindi mapagsidlan ang sayang nararamdaman niya, lalo na nang makita niya kung gaano kasaya ang kanyang anak na makatanggap ng mga regalo
mula sa mga taong nagmamahal at nag-aalala para sa kanila. At pagkatapos noon ay sobrang minahal sila ng buong komunidad at di nga kalaunan ay tuluyan ng nagtrabaho si Roger bilang isang janitor sa police station habang nag-iipon ito para makapag-aral, na kung saan ay iniisip nito na sa hinaharap ay gusto niya ring maging isang pulis.